Gawin nating espesyal ang paborito niyong kakanin. For today's video, magluluto tayo ng paborito niyong merienda na pwede ding ihanda sa paparating na fiesta. Tara, simulan na natin. So sa recipe ito, gagamit tayo ng 2 cups of glutinous rice flour, malagkit flour. Ito hinugasan lang natin ng mga 4 o 5 beses. Gagamit din tayo dito ng isang pirasong kinudkod na niyog. Nilagyan lang natin ito ng konting tubig. I-extract natin dito ang gata ng first piga. I-set aside lang natin ito. At sa pangalawang piga naman, naglagay tayo ng tubig. Approximately 1 3/4 cups ito. Naglagay tayo ng dahon ng saging sa ating paglulutuan dahil nakakatulong ito sa pagpapa-enhance ng flavor ng ating kakanin. Dito inilagay natin ang ating hinugasan ng malagkit flour, ang ating gata na 1 3/4 cups at saka 2 teaspoon of OB flavor. At ayan, minix natin ito para mag-fully combine ang lahat ng mga ingredients na nilagay natin. At syempre, for added flavor at sarap na din, nag-add tayo ng 3 stalks of pandan leaves. Ito lulutuin na natin. Gaya ng pagluto ng regular na kanin. Ito na, after a few minutes, luto na ang ating malagkit rice na nilagyan natin ng pandan at OB flavor. Hahanguin na natin ito at magluluto na tayo ng latik. Dito meron tayong 1 1/2 cup of gata, first piga. Nag-add tayo ng 3/4 cups of brown sugar. Lulutuin lang natin ito over medium flame until na maging latik. At kapag naging ganito na, nag-rolling boil na at naging malapot na, ilagay na natin ang ating nilutong bigas or malagkit rice. Na niluto natin sa dahon ng saging, pandan, at nilagyan natin ng OB flavor. I-mix lang natin until na ma-fully coat ng latik ang ating malagkit rice. Hahanguin na natin ito at ilagay natin sa molde. Gumamit pala tayo dito ng 6x7 inches round cheesecake pan at nilagyan natin ng dahon ng saging as liner at pinahiran natin ng oil ang gilid ng ating molde. Dito inilagay natin ang ating nilutong OB pandan biko. Ang bango talaga mga mamis kasi dalawang flavor ang pinaghalo natin, ang pandan at saka ang OB flavor. Dito gagawa tayo ng caramel toppings. Naglagay lang tayo ng 7 tablespoon of brown sugar, 1/2 cup of water, at hinayaan lang natin itong mag-boil until na maging caramel. Naglagay tayo ng 1 tablespoon of cornstarch at saka minix natin sa 3 tablespoon of water. Ilagay na natin ito sa ating caramel. I-mix hanggang sa ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients at mag-thicken ang ating caramelized sugar. After na maging ganito na ang consistency niya, ibuhusan natin ang topping sa ating OB pandan biko. Set this aside para lumamig until na mag-harden ang top nito. While waiting mga mamis, magluluto muna tayo dito ng latik sa extra na gata na natira. Ito na-extract na natin ang gata at nag-harden na din ang topping ng ating OB pandan biko. Excited na talaga tayong i-unmold ito. Ang paggawa ng crusted caramel is nagdagdag flavor at may kunti tayong crunchiness na mangunguya sa ibabaw nito. Ito na, ina-unmold na natin mga mamis. At yung nagawa nating toppings, dinagdag natin sa ating OB pandan biko with crusted caramel. Ito na ang ating bagong kakanin na bongga sa sarap at flavor na din. Tikman na natin. O diba, ang sarap tingnan at syempre ang sarap ding tikman. The best ito sa merienda at syempre pwede ding ihanda sa kung anumang okasyon. Best paired with coffee, tea, at kung anumang inumin na nakasanayan yung mga mamis. Kaya tara, tikman na natin. Ang sarap talaga ng kakanin na ito mga mamis. Nagpi-blend yung flavor ng pandan at OB na nilagay natin. Samahan pa ng latik at crusted caramel on top. Perfect talaga ang lasa at may crunchiness tayong mangunguya. Ayan lang po mga mamis. Hoping yung subukan ng ating recipe. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!